Scorpio, hello. Ito yung reading mo for the month of September. Ano yung mga ganap, mga posibleng parating, mga pwedeng mangyari, mga mensahe na dapat mong marinig. Ayan, or kung kailan mo man ito mapanood kasi timeless reading din naman ito. Maraming salamat Scorpio sa iyong patuloy na pagsubaybay kung matagal ka na rito. Big thank you and shout out sa ating mga nag-avail ng subscription, membership, mga top fans, yung mga top engagers natin. At kung bago po kayo, salamat po sa pag-drop by and please don't forget to like, follow, or subscribe. Yung mga interesado naman sa personal readings ko, kung balak nyo mag-inquire, mag-avail, dumiretso na lang kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-message privately. Mag-ingat lang po kayo kasi may gumagaya na ng aking FB page, TikTok. Kaya make sure na yung legit na purple tin page po yung fina-follow ninyo. Kuha tayo ng tagi-isang card dito para sa iyong horoscope, no? Isang kulay blue, violet, at saka isang green. Planet card. Meron ka ditong Mercury, Aries, at saka first house. Guys, hindi ako expert sa astrology, kaya wag niyo ako i-bash. Siguro itatry ko na lang yung best na magagawa ko sa reading na to kung paano ko ma-interpret itong cards na to, but hindi po ako expert sa astrology. Just so happened na bumili po ako ng astrology cards, no? Kasi baka akala nyo mag-expect kayo na mayroon akong talagang malalim na knowledge sa astrology, which is wala naman talaga. Okay? Alam ko lang yung mga tarot reading. Datag muna natin. Meron ka dito, wow, opportunity, oh. Merong expansion. Merong mga matters dito about communication. Ano ba itong mga importanteng pag-uusapan na to? May kinalaman sa mga usap-usap, the way you think, ayan. Hindi lang the way you think, kung paano mo i-communicate, kung ano yung laman ng isip mo, ano yung mga gusto mo i-express. Wow, very dynamic, very palaban, very energetic yung energy mo with Aries card. First house is kung ano yung the way people see you. At kung ano yung mga impression na ipinoproject mo dito sa mga tao, no? So, tignan pa natin yung iba pang cards dito. Latag muna natin. Lucky card mo, good stuff card mo, number 22, harmony. Ang ganda, Scorpio. Meron kang card ng dito, harmony. Merong card ng opportunity. So, meron akong nasisense na kung ano man yung mga magiging usapan, mga transactions na gagawin mo, mukhang maganda yung kalalabasan. Magiging maayos yung usapan na yan. Magkakaroon ng parang agreement or basta. Oh, by the way, number 22, pwedeng lucky number nyo na rin yan. Ay, pagdating dito, meron kang loss. Ano kaya to? So, ito parang mga institutions to. Ang alam ko pwedeng may kinalaman sa hospital. Tingnan muna natin. Latag muna natin. Kuha pa tayo ng bilog na card para malaman natin ano pa yung paparating sa'yo. Clouds. Temporary na mga situation or problems yan. Huwag ka mag-alala. Mga tayo ng tarot cards. Meron kang 12th house. Meron ka ring first house dito. Pagdating sa mga signs, meron ka ditong Aries. Meron kang Pisces, Libra. Yan yung mga signs na nandito. Pwedeng meron ka niyan sa chart mo or pwedeng may nakakadeal ka na mga tao na ganyan yung signs. Uy, meron pang gulat dito, oh, Tower. Mukhang merong hindi inaasahan na mangyayari ngayong September para sa iyo, Scorpio.
Kuha rin tayo ng dalawang cards pagdating sa love life mo. Finality at saka ay, merong ano. Okay, so parang may closure pagdating sa love life mo. May mga bibitiwan ka na rito. Meron kang comfort card para sa iyong unang closing message at saka sa iyong final card for this reading. Meron kang miracles and blessings. Sakto, yun. May opportunity, may miracles, may blessings din. Okay, meron kang Mercury, meron kang Aries card. So, sa tingin ko, pagdating dito sa iyong horoscope, you have a tendency na maging, walang control, pabigla-bigla, impulsive pagdating sa iyong mga pag-iisip, hindi lang yun, pati sa iyong pagsasalita. So, siguro, wag kang pabigla-bigla, padalos-dalos, Scorpio, sa mga sasabihin mo. Wag kang mag-judge agad, mag-jump into conclusions agad-agad. Okay? Pero overall, siguro yun yung advice. Pero nakikita ko dito is, pwedeng may mga bagong ideas, mga something na nakakapagpa-inspire sa'yo, Scorpio, na magiging very excited ka, enthusiastic ka. Pwedeng may mga bago kang ideas na gusto mong gawin, subukan. Yan yung nakikita ko, na may pagiging, enthusiastic and energetic. Punong-puno ka ng ng spark, ng energy, at gusto mo talaga action. So, very driven and action-oriented ka ngayong September. Sabihin na natin na meron kang mga ma-accomplish or meron kang mga susubukan ngayong September. Yan, ng mga bagong ideas. Very, palaban and competitive din yung energy mo. So, nakikita ko dito, hindi ka basta magpapakabog, ayan. Yun yung energy na napipick up ko eh. Pero yun ang advice sa'yo kasi pwedeng magiging reckless or impulsive. So, pwedeng yung iba dito, ayan, may mga importanteng usap-usap, mga transactions, may mga, very active pagdating, no? Very, parehong, active yung energy mo dito eh. Maraming activities, maraming ganap. At saka pagdating sa, travel, yan. Pwedeng yung iba sa inyo dito, marami kayong, travel ngayong September or maraming emails, maraming mga meetings, marami kang imi-meet na tao, mga dapat kausapin, or marami kang makuklose na deals kung sa sales yan. Basta merong mga, may mga transactions, communication, travel. Okay, nakikita ko naman dito sa first house mo is meron kang sisimulan ngayong September. Pwedeng may new project, pwedeng iba bagong connection or relationship. May basta new beginning or kung ano man tong bagong papasukin mo, sisimulan mo. Kumbaga there is something dito sa first house na nagre-revolve around you. Oo, yun yung parang napipick up kong energy dyan. Kumbaga parang nakikita ko dito, nafe-feel ko is parang priority mo yung sarili mo this month of September, Scorpio. You are, paglalaanan mo yung sarili mo, ang focus mo is yung personal growth, yan. Or kung ano man yung mga goals mo para sa sarili mo ngayong September. Pagdating naman dito sa lucky card mo, good stuff card mo, you have number 22. O, yan. Kung gusto nyo yung lucky number. O, merong number 12 dito, number 22, number 4, number 16. Duality ito. Pero itong card na to, sinasabi rin dito na you are surrounded by loving energies. At saka,
yun, kailangan mo nga na mag-strive na ma-maintain yung balance sa buhay mo. Ano man yung mga bagay dito na napapabayaan mo, yun nga, yung mga kailangan mong balansihin, pantayin, ayusin. Ngayon, pagdating sa relationship, meron siyang kinalaman sa give and take, reciprocity. O paano kayong mag-give and take nung jowa mo or nung asawa mo. Or kung meron mang mga bagay na related sa partnership, romantic man yan, hindi. Kumbaga, pwedeng may mga, bago kang makakasama or bagong kaduo mo, kapartner mo sa trabaho or sa negosyo mo. Or baka naman yung iba, this is a sign na, naghahanap kayo ng harmony sa relationship yan. Pwedeng yun yung wala ngayon. Kumbaga, hindi pwedeng yung iba pinoproblema ninyo na walang equal give and take sa partnership or sa relationship ninyo. Sorry to say, pero itong card mo na ito, Scorpio, possible na may loss na mangyayari sa iyo ngayong September. Hindi ko alam kung saang yung loss na yan. Pero there is loss na paparating. Okay, kung ano man itong tinutukoy dito. Or kung meron mang mawawala or loss or parang merong something na feeling mo may kulang, ayan. Kumbaga may void, may emptiness, you are lacking in that department, kung ano man yan na something na parang feeling empty ka or may kulang. Okay, meron ding mga binabanggit dito about mga institutions or pwedeng hospital, clinic, or pwedeng may kinalaman siya sa mga counseling, therapy. So parang may related sa health dito. Pagdating naman dito sa clouds, ayan, huwag kang mag-alala kung meron ng mga paparating sa'yo na mga difficulties or problems, temporary lang yan. Ngayong September, lilipas din yan. Hindi siya magtatagal na huhupa at huhupa din. Kung ano man yung pagdadaanan mo or ma-encounter mo ng mga problems na yan or challenge. Ay, oo, there is a spell in the hospital talaga. Ibig sabihin, pwedeng may ma-hospital dito, promise. Check up, pwedeng may magkakasakit o surgery. Kung surgery ito, surgery, kung merong may mako-confine, ma-hospital, magkakasakit, kailangan ng therapy. Pero parang nasisense ko rin is makaka-recover din agad itong patient na ito, hindi siya magtatagal. Ayan, kasi nga kung meron mang magkakasakit dito, ma-admit, mako-confine sa hospital, hindi kayo magtatagal dun. Yun lang yung dyan. Or kung meron mang ibang problema na darating dito, kung hindi man pagkaka-hospital or sakit, temporary lang yung mga problema na yan. Matatapos din yan at lilipas. Okay? Yung iba naman, kung nag-a-apply kayo ng job, especially kung sa medical field kayo, or sa hospital, sa clinic, baka ayan, ma-hire kayo dyan, makapasok kayo dyan. Yung iba dito, kailangan nyo lang ng panahon para makapag-recharge kayo, magpahinga, ayan, pwedeng ito ay literal na bakasyon, na kung saan kailangan mong mag-recharge. Oo. Merong energy ng healing recovery, nagpapagaling, ayan. So, sabi ko nga, kung may na-hospital man dito, pwedeng yun, baka mga ilang araw na pahinga sa bahay or sa hospitals, makaka-uwi na rin, makaka-recover na rin, agad-agad, okay? Yan to na nga yung sinasabi ko sa'yo kanina na something na hindi mo ina-expect mangyari, ayan, baka nga meron kang biglang may magkakasakit dito, ikaw man yan or a loved one, hindi mo inaakala na mau-hospital. Okay, basta merong mga something dito na aberya, out of the blue, biglang susulpot, hindi mo ine-expect. Pasensya naman guys, naputol na naman yung pagbibideo. Daldal ako ng daldal.
Naiinis ako pag ganun kasi hindi man ako tingin ng tingin dito sa camera eh. Pag nagbabasa ako. Basta yan. Meron something dito na panggulat. Pwedeng some kind of disaster. Hindi mo ina-expect na aberya. Meron something dito na talagang matitibag na for good. Something na mag-e-end. Something din na magkakaroon ka ng realization na you have been holding on for so long dito sa bagay na to, and eventually mag-e-end din ito eh. I-release mo na rin eh for the best. Okay? Pagdating sa relationship, love life mo, may finality releasing. Ayan no, tugma sila nitong Tower. May ending, may i-release. So finally, magkakaroon na ng closure. Yung mga walang closure dyan na magjowa, magka-connect. So, may farewell na talaga. Goodbye na ite. Oo. Siguro talagang it's time to move on. It's time to let go. I-release mo na tong connection na to. Itong person na to. Pero ang pinakamagandang mangyayari dito is magkakaroon naman ng closure. No? Kung yun yung talagang matagal mo nang hinahanap dito sa ano na to. So, eventually, meron na talagang pagtalikod, paglayo, pag-surrender, release sa connection na yan. At sa iyong closing message naman, ang unang-una ay comfort. Relaxation is the main focus at this time. Uy, oh. So, ayun, ngayon, September siguro, maglalaan ka ng time sa sarili mo. Eh, di ba yun nga yung sinasabi ko dito? Parang ang priority mo, ang focus mo ngayong month of September is yung sarili mo. Self-personal growth, development, so kung ano man yung mga needs mo, self-care. Ayan, so mas magiging komportable ka, mas pipiliin mo yung comfort, yung pagiging relaxed ngayong September. So, ito yung time na i-take care mo yung sarili mo. Ayan, no, nourish your body, your mind, at pagpiprepare, pagre-recharge, no, kagaya ng sinasabi dito. Etong September. Naputol na naman guys. Ano ba yan? Nainis na ako pang ilang beses na to. Meron yatang something sa Scorpio na parang lagi may pumuputol dito sa reading mo. Ano? So yun na nga. Ito na yung pagre-recharge, self-care, ano man itong mga kailangan mong gawin para makaregenerate ka, makapahinga ka, makapag-recharge ka, hanggang maging okay ka. Yan yung mga ganap sa'yo ngayong September. So, recovery period. Basensya na. Ewan ko ba, kanina pa napuputol yung reading mo. Ito na yung self-care, time mo para sa sarili mo. Kagaya ng binabanggit ko dito, na paglalaanan mo talaga yung sarili mo. Magpo-focus ka sa sarili mo ngayong September. So, maganda kung meron mang na-hospital, nagkasakit, kailangan ng healing, whether ikaw yan or a loved one. Yan. Yan yung mga magaganap. At sa final card para sa reading na to, Miracles and Blessings. Muntik ko nang makalimutan tong opportunity. Yan. Meron ditong opportunity na paparating sa ngayong September. Ito na yung iyong ngayon. Marami kang pwedeng i-explore. No? Vast horizons. Andito yung expansion. Sabi ko nga, may personal growth dito. Sabihin na natin na, may potential ka na mag-level up. Ayan. Or may ma-achieve, para sa sarili mo. At meron kang miracles and blessings. So, may mga hindi inaasahan na miracles and blessings paparating sa iyo ngayong September, Scorpio. Ayan, sa mga pagkakataon na kailangan mo ng assistance, ng miracle, ito yung mga darating sa iyo. So, maganda. Overall, ang mga energies mo, Scorpio, sana makatulong sa itong reading na to. Take care and babush.